Ano ba yung pwedeng gawin? Tingnan nga natin dito sa ating magic bowl. Anong pwedeng gawin? Ito yung yung ginawa natin na DIY na pump. Ayan, dito pa pala yung yung napulot ko dati na street light. Ayan, wala na laman pero meron pang LED. Bas natin yung pang welding natin. Yung pang kailangan natin. Cutter. Okay, hello, what's up mga idol? Kumusta kayo? So, dito naman tayo, magdi-DIY na naman tayo, magangalikot na naman tayo mga idol. So, ito nga pala yung napulot kong street light last 3 months ago. So, sayang naman, kaya pinulot ko sa gilid ng daan. So, ito, hindi ko pa natitest mga idol. So, balak kong itest ngayon para malaman natin kung anong pwede natin gawin. So, i-test natin ngayon mga idol kung working ba siya. Pero base naman sa kanyang mga LED, wala naman siya mga kalakalawang. So, I think okay naman tong LED niya. Pero hindi ko pa natitest. I-test muna natin. So, buksan muna natin. Tignan natin kung ilang volts ba itong LED na to bago tayo magsalpak ng mga baterya. Kasi baka mamaya 3 volts lang to or susunog yung LED natin. Ayun. Ayun mga idol. 3.2 volts. Saktong sakto. So, ang positive natin, yung gray. Subukan natin i-testing. Meron tayong mga battery dito. Galing sa sirang laptop. So, hindi ko pa na capacity test to mga idol. Wala tayong oras. Na voltage check ko lang. So, test natin. So, gray is positive. Negative naman yung puti. Uy! Ba, lakas siya mga idol, oh. Oh. Alam ko na kung anong pwede natin gawin dito mga idol. Alam ko na. So, papakinabangan natin to. So ito na mga idol yung cover ng ating junction box. Ayan, kinat ko na siya dito. Tamang tama dito. Kinat ko na rin yung salamin ng ating sirang street light. Yan. So kinuha ko yung frame ng kanyang salamin. Para saktong sakto dito mga idol. Tignan nyo. Ayan. Ayan siya mga idol. Ayan. Oh, tamang tama siya. Para maganda pa rin. Kasi hindi ko tinanggal yung frame niya para meron pa tayong kabitan dito. Meron pa tayong pagkakabitan ng kanyang frame naman ng loob ng kanyang reflectorize. Ayan. Kasi may yan dito mga idol, may tornilyohan para sakto na lang siya. Ganyan. Oh, di ba? Ayan na siya. Okay, so para sa baterya mga idol, gagamit tayo dito ng tatlong 18650 na galing sa refurbished na battery ng laptop. So hindi ko na nakapacity test to, pero na-check ko naman yung voltage niya. Goods na goods naman, kaya chinarge ko na lang. Gagamit rin tayo dito ng ito, yung sikat nating ginagamit. Ito, LM2596. Ayan. So, ito ay step down mga idol. So, meron tayong adjustan dito ng voltage pang step down. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating BMS. So, dahil yung ating ilaw ay 3 volts lang. So, gagamit tayo, tatlo yung baterya natin. Ayan. Kikita nyo naman, tatlo yung baterya natin. So, ang gagamitin nating BMS dito mga idol ay pang 1S lang. Ayan. Para kontrolado, meron pa rin tayong protection dito sa ating baterya. Di pwedeng mawala to. Napaka-importante BMS. Lalong-lalo na 18650 yung DIY natin. So, i-prepare na muna natin to bago natin assemblein ng buo. Gagamit nga rin pala tayo dito ng connector JST. Okay, so ihanda muna natin yung ating pang spot weld. So, ito pala yung nickel strip na ginamit ko dito. Mas manipis kesa sa point 12, no? Ayan, so i-spot weld na muna natin dito mga idol. So ang kamada pala nito mga idol ay tatlong parallel. Naka-parallel siya ng tatlo mga idol. Ayan. So i-spot weld muna natin dito. Kung wala kayong pang spot weld mga idol, no, pwede kayong gumamit ng soldering iron para makapag connection kayo dito sa baterya. Kasi medyo may kamahalan din ang spot welder mga idol. So, itong spot welder na to ay
nabili ko last month, no, dahil mahilig nga naman tayong mag DIY, lalong lalo na gumagamit na tayo ngayon ng 18650. So kailangan talaga ng spot welder. Pero kung mga minsan-minsan ng project lang naman kayo nagdi DIY, pwede muna kayong gumamit ng mga soldering iron, mga idol. So ito, malapit na tayong matapos. Dito na lang tayo sa negative, mga idol. Okay, so kailangan talaga dito, mga idol, tig-apat yung spot weld nya bawat baterya. Kung kabilaan yan, 8. Yung iba anong ginagawa nila, tig-anim talaga yung spot weld nya para matibay. Pero depende yan sa nickel strip. Meron kasing iba hindi tumatagos. So ito, matibay naman yung pagkaka-spot weld natin. So hindi siya basta-basta natatanggal. So i-test muna naman natin ngayon, mga idol, yung voltage ng battery. Testing natin, dapat makakuha tayo dito ng 4 volts. Ayan, 4.16. So gamit ang Kapton tape, mga idol, balutin muna natin itong baterya bago natin ilagay itong BMS. Okay. So itong tape na ginagamit natin dito, mga idol, ay hindi po ito basta-basta tape, no? Ito ay tinatawag na Kapton tape. Usually ginagamit to sa mga electronic or electrical na mga gamit, gaya ng mga electronic boards, mga idol. Kasi ito, insulator ito para sa mga circuitry or electronic devices. Yan, maganda tong ginagamit na insulator para hindi magkaroon ng hindi basta-basta magkaroon ng short circuit, mga idol. Okay, so next natin, mga idol, itong ating BMS. Ayan yung ating BMS. So hindi kayo malilito dahil meron din tayo ditong label. So itong negative B tsaka positive B sa kabila, ayan yung pupunta sa ating battery. So positive sa battery, negative sa negative ng battery. At yung negative P at saka positive P, yan yung out natin papunta sa ating load. Okay, so simulan natin itong i-solder. So gamit tong JST connector, mga idol, lalagay na natin to sa ating BMS. Kailangan din nating i-prepare itong nickel strip natin, mga idol, na galing sa baterya. Lagyan natin ng hinang para preparado yung paglalagyan natin o paghihinangan din natin ng ating connection galing sa BMS, mga idol, no? So medyo maiksi yung nagawa kong nickel strip. Dapat to mahaba para saktong-sakto itong BMS na ilalagay natin. Para nabitin tayo, mga idol, kaya gumamit pa tayo ng wire. So lalagyan ulit natin to ng insulator para protected yung board naman natin ng BMS. Saka natin balutin ulit ng Kapton tape. Okay, ayan. So balot-balot muna tayo, mga idol. Okay, so next nating i-prepare, mga idol, itong ating step down. Bali, dito sa ating step down, itong ating positive out, negative out, positive in at negative in. So dito sa positive out, dito natin ilalagay yung connection ng ating ilaw at connection ng ating baterya. So dito maglalagay tayo ng dalawang JST, isang female at isang male. So itong isang male ay papunta sa ating baterya dahil female yung ating connector dito sa baterya, male naman to. So ito para sa ilaw. So ito ilalagay natin dito sa ating output ng ating step down. So positive to positive, negative to negative. Okay, so ito na yung wire. Okay, so ito na yung wire, mga idol, ng ating step down sa kanyang out. So dalawang kanyang wire, ayan. Isang female at saka isang male. So yung isa papunta sa ating baterya, male, at yung isa papunta sa ating ilaw, no? Okay, so maglalagay naman na tayo ngayon, mga idol, ng double-sided tape sa ating baterya para pwedeng idikit lang dito sa ating junction box ng ating enclosure, no? So ito na yung ating mga wires. Ayan. So magkakabit na lang tayo, mga idol, ng connection dito sa ating input ng ating step down module. Ayan. So naikabit na natin. So make sure lang, mga idol, na maigpit. Yung maganda yung pagkakasolder. So ito na yung linya papunta sa ating ilaw.
Ayan, so ito yung pupunta sa switch. Kailangan nating i-cut to mga idol. So sa positive ako kumuha ng linya ng switch. Ayan, so pinutol muna natin. Kasi iso-solder natin yan dito sa switch para sa on-off ng ating ilaw. Okay, so ito na mga idol, tapos na yung ating binutingting. So meron na tayong battery mga idol, meron na tayong buck converter, may BMS na rin, may switch na at may input na tayo ng ng DC. So ito meron tayong tatlong dito, socket kung nakikita nyo, no. So itong socket na to, nakita nyo naman mga idol, galing to sa baterya. At itong mga socket na to, galing na dito sa sa buck converter or step down, itong dalawang socket na to. So yung isang socket, kung napapansin nyo, male at yung isa female, yung galing sa baterya. So dito yan para sa sa baterya. Ayan, kita nyo naman, umilaw. So patayin muna natin. Ito galing na papunta na to sa sa ilaw mga idol. So ito dinaan ko sa switch, kinat ko yung positive line ng ng socket para meron tayong on off ng ilaw. So ngayon mga idol, bago nating testingin ng lahat, muna natin, i-set muna natin tong itong step down dahil 1S lang tayo dito sa 18650. Kailangan nating ma-set ito, yung papasok dito sa ating input. Kailangan nating ma-set na hanggang 4 volts lang mga idol, no? Yung charge natin, yung pang-charge ng ating baterya. So pagka kayo ay magse-set nito, wag niyo munang isasaksak yung input ng galing sa baterya. Wag niyo munang isasaksak mga idol. So wala munang connection yan, ito lang muna yung so isasaksak ko muna yung step down na yan, umilaw. Pero wala pa tayong diyan, wala pa tayong output sa sa step down. So dito mga idol, kailangan nating ma-set yung step down converter hanggang 4 volts lang. So i-set muna natin. So ang adjust nito mga idol, pakaliwa, no? Paluwag ang adjust nito para bumaba yung voltage ng ating ng input. So ayan, unti-unti na bumababa yung sa makuha natin yung tamang value na gusto natin or kailangan natin para sa ating setup. Ayan. So luwag lang tayo ng luwag. So, nasa 8 volts na tayo. So paluwagan pa natin. Ayan. So dito ang kailangan natin dito mga idol is at least 4 volts para sa 18650 kasi yun ang kanyang max voltage. 4.9, 4.5, 4.15. So baba pa natin hanggang 4.1. At least na. Ayan, pwede na yan. 4.1. Okay. So okay na sa akin to. 4.93 kasi meron pang to mga idol, meron pang 4.93 ba to? 4.98. So gumamit nga pala ako ng ganito step down mga idol. Hindi porket meron tayong charger man na 4 volts or man. Kasi kapag gusto kong saksakan to ng solar or solar panel, so pwede siya, no. O, tanggalin muna natin. Ayan, namatay. Okay, so pwede na nating i-test. Ito galing sa baterya. Pasok na natin si step down. Ayan, so power up na si step down mga idol. At ito, papunta sa ilaw. So ito na yung ilaw natin, napaka-pogi. Ayan. Saksak natin. Testingin natin kung ilan yung voltage drop niya. Kat inon natin ilaw. So, yeah. So 3.37. Ayan, 3.36. Testingin natin yung patayin. 4.9, 4.10, 4.12. On. 3.37. Okay. Very good sa ating baterya. Goods na goods. Pwedeng pansabak.
Okay, so ito na mga idol, tapos na. Ayan. So dito ang ating saksakan ng ang kanyang charger or solar panel o kahit ano man. Gumamit naman na tayo dito ng ano ng step down. At ito yung ating switch. So ito yung dati nating box ng aerator pump ng aquarium. So kung napanood nyo yung video, meron tayo niyan mga idol. Bali, recycle ko na lang para magkaroon naman tayo ng iba pang project, no, para hindi sayang. So testing natin. Okay. So napakinabangan mga idol yung nakatihaya lang na solar street light sa gilid ng daan. Eto napakinabangan natin, napakaganda ng kanyang output. Okay. So gusto kong lagyan dito ng kanyang handle or dito para meron tayong hawakan. So testingin natin mamaya kapag madilim-dilim na para makita natin kung gaano kalakas. Okay, so ito na mga idol yung ginawa nating ilaw para na galing sa sirang street light. So tetestingin natin dito sa labas. O patayin muna natin yung ilaw dito. Yan, mga street light. Yung isa pa. Patayin natin. Oops, kailangan natin lumapit. Ayan, so testingin natin yung ilaw. Okay, ito yung kulungan ng aso namin mga idol. So yan, napakadilim talaga dito. Ayan yung ilaw natin, oh. Oh, ayan. So ayan, ang lakas mga idol. Oh, kitang-kita talaga yung mga diyan. Ano mang meron diyan. Solid. Okay. So napakaganda ng pagka-recycle natin dito mga idol, solid, oh. Ayan, so nakita nyo naman mga idol kung gaano kalakas tong ating DIY na kinalikot ngayon. Galing lang sa basura. Tinapon lang sa gilid ng daan pero ito na, napapakinabangan na natin. So ito mga idol, hindi ko na nilagyan ng sensor para mag-automatic on sa gabi or mag-automatic off sa umaga. Kasi ito, gagamitin ko talaga pang emergency kung meron man akong mga kailangan gawin dito sa labas or magbubuting-ting ako sa motor ko. So magandang magandang gamit to, magandang pang ilaw lalo na't pinakunat ko yung baterya. Tatlong 18650. So hindi ko alam kung ilang AH, bahala na. Malalaman na lang kung gaano katagal pagka sinubukan ko talaga. So yan, okay na. So pwede akong mag-charge sa solar panel at pwede akong mag-charge sa adapter. 12 volts man yan or kasi meron namang step down mga idol. So yun lang mga idol, no. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa panonood, sa pag-like or pag-comment. Maraming salamat. So sa mga gustong gayahin mga idol, pwede nyong gayahin to. Kung gusto niyo lagyan ng bumbilya, yung 3 volts, may mga 3 volts naman tayong ilaw diyan sa Shopee. So pwede niyo gawin 'yun, lagyan niyo na lang ng bukilya. Kasi ito napulot ko lang naman, kaya hindi ko kayo mabibigyan ng gamit dito or ng links kung saan ko nabili. Kasi napulot ko lang naman. Pero bibigyan ko kayo ng mga links, alternative links ng mga pwede nyo gamiting ilaw using yung mga equipments or yung mga materials na ginamit natin dito. Okay? So yun lang mga idol, maraming salamat po.